Mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, magiging maayos ang panahon ngayon at gayon din bukas. Pero sa susunod na linggo, naku Susan, ayan na naman tayo. May pagulan na naman tayo naasahan. Ingat po tayo para hindi mangyari ito. Nakita nyo siguro ito sa inyong feed. Yes. Sumabog. Ay! Sa Olongapo City po iyan. Nag-short circuit at nagliyab ang isang electrical outlet. Nabasa raw kasi ng ulan yung saksakan na nakadikit sa pader at sa outlet na yan, nakasaksak ang isang extension cord para sa electric fan at insect repellent. Mabutit na agapan ng patayin ang main switch ng bahay at saka binuhusan ng tubig, diba? Tama kaya yon? Paano kung sa mga bahay natin ito mangyari? Alam kaya natin gagawin natin? Naku, usapang kuryente. Safety po tayo ngayong umaga at makakasama natin Senior Fire Officer 2, Richard Andrew Roses, Special Rescue Force Team Leader ng Quezon City Fire District. Sir, Good morning, welcome. sir. Morning po. Welcome. Maraming salamat Welcome. sa... Thank you sa pagpapaunlak, sir. Sir, pag-usapan natin ito yung nangyari sa video, yung nakita natin, biglang lumiyab. Ano ba sa tingin niyo posibleng naging cause? Ba't kaya nagliyab? Sabi po sa video is nabasa yung outlet. So Okay. most probably dahil po doon, since yung water natin is conductor, so pwede nag-init siya and then eventually masusunog yung kable ng kuryente natin, mag-short circuit. So, ibig sabihin, lahat ng mga binaha, Nako. itong mga nakaraang linggo, may ganong possibility, may ganong risk. Yes, ano? marami pong Yes. posibilidad na mangyari yun kapag Yeah. naulanan at nabasa yung mga electrical natin, Yung mga equipment. bahay na ang babae talaga puro tubig na, yun, mga ganon. Magagamit pa ba yung mga outlet na yan? Para sigurado po tayo, kailangan maipacheck po natin yan sa certified na electrician or So, na-check siguro, na electrical to be safe, engineer. huwag muna natin gamitin. Yes, opo. Oo. Ayan nga, sabi, marami sa mga kababayan natin, pinasok ng baha yung bahay, o kung hindi man, nagkaroon ng tulo yung bubong at nabasa rin yung mga outlet. So, ano nga ba yung dapat gawin dito ng step nila? Halimbawa po, sir, umaraw na, wala na yung baha, ano yung dapat gawin? Yun nga po, nabanggit natin na pagkatapos ng ganitong klase ng mga insidente, pa-check natin sa electrician. Electrician? Para, yes, sa certified or sa Oo. lisensyado electrician para ma-ensure yung safety natin at maiwasan natin yung ganitong pangyayari. Ito, marami sa mga kapuso natin sigurado na nanonood guilty dito eh. Okay. Doon sa nangyari sa video, sir, may nakasaksak na extension. Yes. Extension Yan. cord, parang ganyan. Ano bang paalala natin sa mga extension? Kasi minsan, ang dami na talaga Ay, nakasaksak kasi eh. halimbawa, yan, ilan yung butas niyan? One, Ito, two, anim. three, anim. Anim. Pwede bang saksakan yung anim? So, yung sa ganitong klase na extension, since anim yung butas niya, dinasay naman para sa pang-anim na saksakan. Pero, hindi natin to pwedeng saksakan ng mga malalakas kumain ng kuryente. Tulad ng? Like, Ay, for example, yung ref, hindi natin pwede isaksak sa ganito. syempre. May sariling outlet po yan pag mga Yes. ganyan. ano pa? Ano pa mga bibigat. pwede, hindi pwede dyan? Maliban- Aircon, yung mga ganyan Mga po. Yes, yung malalakas. Plancha, pwede dyan? Plancha, as much as possible, hindi rin po. So, extension po, ginagamit natin for extension purposes. Ngayon, hindi lang abot yung saksakan natin sa outlet mismo. Saka lang natin siya ginagamit O kaya as temporary. nangyayari din ho, extension sa extension. Yes. Yes, so, Di ba? hindi po ina-advise yun. Oo, kasi ganun. Yes, Isipin mo, extension na. loaded na loaded. Extension, Napuno na tapos yan. nasaksakan. Napuno na yan. Gagawin may extension. Yung extension na yun, yun, Ito, sasaksakan halimbawa mo. yan, dalawang extension to. Pwede ba Ayan, yan? so yan na po yung tinatawag natin na octopus connection. So since meron tayong maraming saksakan dito, sinaksakan pa natin na iba pang extension. So yun yung nagkakos po ng overload natin. Naging pugitan na. Oo. At kung sakali naman, sir, na gano'n na nga, nandun sa gano'ng sitwasyon, sumabog, pumutok, ano yung dapat gawin para maapula yung apoy o doon yun. sa pinanggalingan? So kung naka-experience po tayo ng ganun, patayin muna natin yung Yung switch? pinanggagalingan ng kuryente. So kung may main switch tayo. Ito ho yung main switch sa mga bahay ninyo. Baka hindi nyo alam. Ganyan na itsura. Yes. Ayan. Dapat lagyan nyo ng label. Yes. So usually yung nasa pinakataas sa may gitna, yan po Ayan. yung main natin. Yan. Para siyang light switch din, no? Yes, opo. I-flip nyo lang yan. Mamamatay lahat ng kuryente sa bahay ninyo. Saka po natin papatayin yung apoy dun sa outlet kasi hindi natin siya pwedeng buhusan ng tubig kung may supply pa ng kuryente. Kasi Lalo pwede siyang- tayo makuryente Okay. or pwedeng lumala pa yung sitwasyon. So tama ho, tama yung ginawa na Pinatay. patay Tinanggal mo mo ng na switch yung sa may kuryente. buhusan tubig. Yes. Okay. Oo. Tapos, ano yan kasi baka minsan yung nagpanik no? Yes. Nagpanik, hindi na niya alam kung ano gagawin. Baka hindi pinatay, tapos inanuhan ng Or tela. Yes. better siguro kung may fire extinguisher, sir. Kung meron po tayong fire extinguisher, mas maganda po, mas effective siya. Kung energized pa at hindi natin mapatay yung sa
switch natin, may kuryente, okay lang na gamitan natin ng fire extinguisher. Siguro ho, mainam din na mag-invest ng fire extinguisher sa mga bahay natin, ano? Yes, ina-advise po talaga ng Bureau of Fire na kahit papaano sa isang household, meron isang fire extinguisher. Aha. At dyan sa tatlong yan, ano yung dapat dyan sa bahay? Usually po, ang Yung mga nare-recommend pambahay lang. natin sa mga bahay is yung red or Red. yung blue natin. Ang disadvantage lang ng blue, since water-based po siya, hindi siya pwedeng gamitin pag electrical fires kasi nga water-based. Okay. Yes, Water-based. yes. Ayan. So, ito naman po, yung red natin na fire extinguisher, which is dry chemical. Ang gamit naman nito is ganyan for common combustibles natin, flammable liquids and gases, Okay. and sa electrical fires po natin. So, pagka-energize, okay lang gamitin siya. Ang disadvantage naman po nito, makapal na aligabok yung ibubuga niya. So, pwedeng masuffocate tayo or makasira siya ng ibang Okay na ako appliances. kaysa masunugan. Sige, no? Yes, kaysa matuluyan masunog yung Ito bahay namang natin. green, sir. Ano ba to? Yung green naman po natin is yung tinatawag natin na clean agent. So, yun, color-coded siya. Yung blue, water-based. Ito is dry chemical. Then, yung green is clean agent. Basta lahat yan makakapatay ng apoy, sir. Yes po, pero ito, hindi natin siya ina-advise na gamitin for electrical fires kasi nga po, water-based. So, yung clean agent po natin, pag binuga natin, parang acetone lang within several seconds, mag-evaporate Sir, na. bigyan natin ng idea mga kapuso natin, magkano ang price range ng mga Ano ganyan. yung pinakamura dyan, sir? Ang ina-advise po natin sa mga household is yung red, Red. pinakamura po. Mga Yung green magkano naman ho? po, price range magkakaiba po. Sa malls, nasa Pinakamura. around 1,500 to Pero 2,000. Pwede, no? parang- At least meron kang ano na yes. kung may... Sa mga ball po. Hindi, ano ba Panlaban yan? sa ano? Paano bang gamit yan, sir? May expiration ba yan? Mga 1 year, ganyan? Ayan. Ang sa fire extinguisher po natin, yung content niya is hindi naman talaga nag-expire. Pero ang nasa batas po natin, every year kailangan po siyang ma-recondition or ma-check. So kung hindi ipapacheck. naman nagamit at wala namang damage dun sa fire extinguisher No need to, ano. hindi Pero naman mas po mainam kailangan na palitan. andyan kung sakaling kailanganin. Kailangan. Kasi Andyan, kailangan mo yan. tapos wala, di ba? Yes, Oo. sir. Eto, sir, may tanong yung ating mga kapuso online tungkol sa kuryente. Galing kay Ella Nofries. Ubra daw ba kung patutuyuin sa electric fan o sa araw yung nabasang extension bago gamitin? Ayan, lalo na ngayon, maaraw, Oo, sir. tama. So kung nabasa naman yung extension natin, ang advice natin kung mas maaari, palitan na lang po natin or pa-check natin sa electrician. Pero yung gastos natin kung papacheck natin, syempre parang bumili na Parang rin po bumili tayo ka ng ng bago. bago. Kasi hindi po natin masigurado kung tuyo na ba talaga siya. Oo Mamaya nga. pwedeng Baka itaktak may basa na ganun, pa, itaktak tapos yan eh, saksakan natin, problema na Yes. naman. Ito naman, tanong ni Mark Wendell Peralta, hindi naman daw umuusok o nasunog, pero may spark na ngayon kapag ginagamit ang saksakang nabasa. Pwede raw bang gamitin ito? Ayan ano po. ba pwedeng gawin? So pag ganyan po, yung mga saksakan natin, nakita natin na may problema, nag-i-spark pag sinasaksakan natin, Ay, wag na. umiinit or may ground kapag nahawakan natin, kailangan po natin maipacheck na yan sa Oo, electrician. anything na may mga abnormal, di ba? Yes, oo. Hindi pangkaraniwan, ipacheck nyo na. At saka yun nga sana sa electrician, hindi sa may Yes, kung sino-sino lang. electrician, ano, yung mga electrician. Baka masunog po talaga yung bahay natin. Kung Pag maraming alam, ano? Maraming alam, alam mo yan, alam mo yan. Ako, mag-ingat po tayo mga kapuso, ha? Huwag sumugal sa ating kaligtasan. Maraming salamat, Senior Fire Officer 2, Richard Andrew Roses, Special Rescue Force Team Leader ng Quezon City Fire District. Salamat, sir. Good morning, sir. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.